Nako mga kababayan, marami na namang magagalit dito, lalo na yung mga against sa mga Duterte. So good news po ito patungkol po dito sa ICC, no, sa pagbisita ni Congressman Pulong Duterte dito sa kanyang tatay sa Dahig. At binatikos niya rin dito yung pahayag ng Romulia Brothers na tinanggihan daw ang 1 billion dahil sa tinanggihan daw ang 1 billion pesos na alok sa kanila. So sabi ni Kong Pulong Duterte, tinanggihan nyo dahil bilyonaryo na kayo. So ayan mga kababayan, pakinggan natin yung pahayag ni Kong Pulong Duterte dito sa harap mismo ng ICC dito sa Netherlands. Eto na po. Magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Goedemiddag, Alvin. Okay lang ko. Parimidag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of i-contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Kabalo ka, Bin. Kanang lisod, no? Kanang kabalo ka man ng kalaban. I-twist gyud nila ang storya permi. Kaya ang ilang utok ang masunod. Ya, puro baya na mga pagkabalo na ka. So kami, Bisaya mi, ako Dabawin nyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapok, ug pangutan-on mig okay rami. Okay rami mi permi. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako, ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay, nga bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi, okay ra gihapon. Kay mo may gihatag sa Ginoo. Mo na kuan diha nga dalimang kag sultiyon nako nga, namayat na siya. Tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kabulo kayo sa isultihan ng mga ugo? Musulti mo na sila, unta diha na siya matay. Karon musulti ko, okay ra siya. Sa isultiyon. I-twist na po nila nga, okay ra. Alay musulti ko, okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Di ba? Alam nga na nisuka nagdugo diha sulod, sultiyon na ko, okay, dili sa okay. Isulti na ko siya, nisuka dugo. Di man lipay mong tanan. Ginoo ko ninyo, ay magtuan ng mga troll nila kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na ko di. Sama sa akong gisulti, kami mga Dabawin nyo, di may kutomon o way suporta ng national government. Di may mga matay. Diba? Pahinoon mi, o sa dawaton parehatong sulti sa kuha. Ingnanas pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. Ano sa proyekto na to, anak? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to, anak. Mag-storya-storya sila, pero sila 1 billion, sila labot na to, anak nila. Nga na po storya, huwag sila gisulti pangalan. Di ba? Para unsa? Para relevant mundo, ha? Storya hitagabok ay. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst, ik heb honger, het spijt me. Dank u wel. Maraming salamat, Kong. Ayun mga kababayan, yun po yung buong pahayag ni Kong Pulong Duterte, no? Binanatan yung dalawang Remulla, tapos yung mga nagbabatikos sa mga Duterte. Na kasi pag sinasabi ni Kong Pulong na okay lang, dinadivert nitong mga kalaban, no? Ginagawa, hindi okay si Tatay Digong. Tapos pag sinabi naman ni
Kongkulong Duterte na hindi okay. Sasabihin naman nila, okay lang yan, ganito, ganyan. Mga ganon mga kababayan. Ganon yung mga sinasabi ng mga trolls, no? Na bumabatikos sa pamilyang Duterte. So kayo mag-comment kayo mga kababayan ng pahayag nyo dito sa mga pahayag ni Kongkulong Duterte. So ngayon naman pakinggan natin mga kababayan itong balita, sang balita ngayon. Kasi may binubuo daw itong mga Pinklawan, Dilawan, pati Pulahan, nagsanib puwersa na. May binubuo daw na Uniteam 2028. Ang nagbuo daw si Trillanes mga kababayan. Ayan yung binubuo ni Trillanes, Uniteam 2028 daw. Binubuo na ni Trillanes. Ayan, basahin natin mga kababayan ito para mapakinggan nyo ito na itong buong ulat sa ang balita ngayon. Sabi, taasang inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang panawagan para sa isang malawak na alyansa na maaring ituring na Uniteam 2028, isang pinagsanib na puwersa ng mga kakamping, tinaguriang Middle Forces at maging ng Administrasyong Marcos na may isang layunin, talunin si VP Sara Duterte sa susunod na presidential election. Halaka mga kababayan, nagsanib-sanib na itong mga to. BBM administration, kakamping, tsaka itong Dilawan mga kababayan. Ang tanong, yung ibang kakamping kaya aanib pa rin dito sa administrasyon ni BBM. Alam naman natin marami nang umayaw din kasi grabe yung nangyayaring korupsyon ngayon. Ayan, basahin pa natin yung buong ulat. Sabi dito sa kanyang pahayag, malinaw ang direksyon ni Trillanes. Tapusin ang pagkakahati-hati ng mga grupong tutol sa kampo ng pamilyang Duterte. At bumuo ng iisang blocking may sapat na lakas para sa 2028. At hindi, no? Bumuo ng iisang blocking may sapat na lakas daw mga kababayan para sa 2028. Ang tinutulak ko ay magsanib puwersa yung mga kakamping, yung mga Middle Forces at yung Marcos administration para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte sa 2028. Grabe mga kababayan. Hala ka, nakakatakot ito. Nakakatakot ba? Parang nakakataway, no? Ayun, sabi pa, ayon kay Trillanes, critical ang maagang pagbubuo ng alyansa lalo't lumalabas sa mga survey na nangunguna si VP Sara sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo. Giit niya, kung magkakanya-kanya ang oposisyon at mga hindi kaalyado ng mga Duterte, mananatiling mahina ang kanilang tsansa laban sa solidong base ng suporta ng Vice Presidente. Ayan. Sa ganitong konteksto, binabasa ng ilang political observers ang pahayag ni Trillanes bilang unang hakbang sa paghulma ng isang de facto Uniteam para sa 2028. Isang koalisyon na hindi nakabatay sa ideolohiya kundi sa iisang layunin: pigilan ang muling pag-akyat ng pamilya Duterte sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Grabe na takot na talaga ito si Trillanes mga kababayan. At ayan, gusto niya ng buuhin itong solido daw na kung tawagin nga ay Uniteam 2028. Nako, mukhang yung wala na ito mga kababayan kasi yung Uniteam nung 2022 sinasabi nga ng karamihan na budol daw mga kababayan at wala namang nangyari sa Pilipinas, di ba? Lalo na sa administrasyon ngayon ni Marcos Jr. Ayan. Sabi niya pa, bagamat wala pang formal na anunsyo ng mga pangalan o kandidato, malinaw ang mensahe ni Trillanes
nagsisimula na ang maagang pagkilos at ang laban sa 2028 ay unti-unti nang hinuhubog 2 taon bago pa man ito opisyal na magsimula. Ayan mga kababayan, ang paayag nyo dito sa binubuo ni Trillanes na Uniteam 2028. Pabor ba kayo dito o hindi? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.